Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang sagutan at hasain ang ating isipan gamit ang isang maikling pagsusulit tungkol sa paksang mamimili. Ano, handa ka na ba? Tara, para sa unang katanungan. Ito ay ang batas na pumoprotekta sa mga mamimili sa Pilipinas na nilagdaan noong 13 ng Abril taong 1973. A. RA 7394. B. RA 7934. C. RA 7349. At D. RA 7493. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter A. RA 7394. Ikalawang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa batas na nagsasabing unti-unting bumababa ang kasiyahan habang paulit-ulit na kinukonsumo ang isang produkto? A. Batas ng ugnayan. B. Batas ng bumababang kapakinabangan. C. Batas sa pagkakaiba. At D. Batas ng ekonomikong ayos. Ano ang iyong sagot? Tama. Batas ng bumababang kapakinabangan. Ikatlong katanungan. Ano ang pangunahing layunin ng pagiging matalinong mamimili? A. Makabili ng pinakamaraming produkto. B. Makagawa ng wasto at responsableng desisyon sa pamimili. C. Sumunod sa uso sa pamimili. At D. Bumili lamang ng mamahaling produkto. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter B. Makagawa ng wasto at responsableng desisyon sa pamimili. Ikaapat na katanungan. Alin sa mga sumusunod ang karapatan ng mamimili kapag may depekto ang produktong nabili? A. Karapatan sa edukasyon. B. Karapatan sa kaukulang reparasyon. C. Sumunod sa uso sa pamimili. At D. Bumili lamang ng mamahaling produkto. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter B. Karapatan sa kaukulang reparasyon. Ikalimang katanungan. Napansin ni Ana na mas mahal ang imported na tsokolate kaysa sa lokal, ngunit pareho lamang ang kalidad. Gayunpaman, pinili niya ang imported dahil mas sikat ito. Ano ang kaugaliang Pilipino ang ipinapakita niya? A. Kaisipang kolonyal. B. Kulturang rehiyonal. C. Pakikisama. At D. Filipino hospitalidad. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter A. Kaisipang kolonyal. Ka-anim na katanungan. Isang mamimili ang maingat na nagkumpara ng presyo, kalidad, at expiration date bago bumili. Anong katangian ng matalinong mamimili ang ipinakita? A. Madaling maimpluwensyahan ng patalastas. B. Kritikal at mapanuri sa pamimili. C. Bumibili ayon sa uso. At D. Inuuna ang kagustuhan kaysa sa pangangailangan. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter B. Kritikal at mapanuri sa pamimili. Para sa ikapitong katanungan. Bakit mahalagang basahin ang label ng isang produkto bago ito bilhin? A. Upang malaman kung uso ang produkto. B. Upang masuri ang impormasyon at magawa ng tamang desisyon. C. Upang malaman kung sino ang bumili nito. At D. Upang makakuha ng deskwento. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter B. Upang masuri ang impormasyon at makagawa ng tamang desisyon. Ikawalong katanungan.
Bibili si Mark ng gatas para sa kanyang kapatid. Napansin niyang paso na ang expiration date ng isang brand ngunit mas mura ito. Ano ang pinakamainam niyang gawin? A. Bilihin dahil mas mura. B. Bilihin at ubusin agad. C. Pumili ng ligtas pero mas mahal. And D. Hintayin na mag-sale pa ito. Ano ang iyong kasagutan? Tama, letter C. Pumili ng ligtas pero mas mahal. Number 9. Nakabili si Joy ng electric fan na hindi gumagana kahit bagong bili pa lamang. Ano ang nararapat niyang gawin? A. Itapon ang produkto at bumili ng kapalit. B. Ibalik ang produkto at gamitin ang warranty. C. Itabi ang produkto at huwag nang gamitin. At D. Ibigay ang produkto sa isang kaibigan. Ano ang iyong kasagutan? Tama. Letter B. Ibalik ang produkto at gamitin ang warranty. Para sa huling katanungan. Habang namimili, nakita mong walang label ang isang produkto. Ano ang pinakamainam na gawin? A. Bilhin ang produkto dahil mababa ang presyo. B. Piliin ang produktong may kompletong impormasyon. C. Bilhin ang produkto para masubukan sa bahay. At D. Bigay ang produkto sa isang kaibigan. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Ang sagot ay letter B. Piliin ang produktong may kompletong impormasyon. Hanggang dito na lamang po ang ating pagsusulit. Ilang marka ang iyong nakuha? Magaling! Hanggang sa muling pagsusulit, paalam!